Simulat sa pool, hindi pa nakikita yung papa mo. Gusto ko na po matapos ito eh. Wala po kami pera ang bigay tapos papabili po ng gamot. Nagkukulang na po kami eh. Wala siyang source of income? Wala po, matagal na may walang income po. Sana man lang, ma'am, makita nitong bata ang kanyang ama, who happens to be your husband. Pwede ho ba? Opo, wala namang problema pong makita. Nung nakilala ko po yung si Karen. Lilibet yung tunay niyang pangalan. Bakit? Meron ka pa rin Karen? Karen po ang pangalan niya nung sa beer house na pinupunta namin ng bayaw ko po nung... Okay. Yun po yung screen name niyo sa beer house. Okay. Karen. Lilibet po yung tunay niyang pangalan ngayon. Alam niyo na. Ilang naman po akong customer niya doon sa beer house. Ganito na lang pong gagawin natin. Ma'am, okay ba ipa-DNA test natin to? Okay lang po. So, Mami, bali ngayon pupunta tayo dun sa tatay nitong anak mo, ha? Nakausap ko yung asawa niya, as in totally hindi na nakakalakad. Kailan ba kayo huling nagkita? 5 years pa po siya. Sabi po nung kapatid ko po na nagtatrabaho po sa spa, punta daw po ng bar, tapos uminom daw po doon. Tinext daw po siya nung waitress po tsaka waiter na nandun daw po. Tapos po 5 years ago. ngayon lang po. Bali ngayon mo palang makikita yung tatay mo since pinanganak ka? Opo. Excited ka ba na makita siya? Siyempre po, tagal na po yan. 16 years old na po ako ngayon. Hindi ko pa siya po nakikita. Mami, bali ito yung bahay ni Sir Raul. Opo. Ilang beses na ho kayong nakapunta dito? Pantatlo po na po itong punta mo. So itong malaking mansion na to, yan ay pagmamay-ari ni Sir Raul, yung tatay nitong anak mo. Yun po ang sabi ng mga nakakakilala po. First time mo ba na nakapunta dito? Pangalawa na po ngayon. Noong unang beses na nagpunta ka, ano ang nangyari? Wala po. Yung katulong lang po yung lumabas. Tapos sabi po yung katulong sa akin, wala daw po yung May sakit na po si Tatay Raul. 6 months. Ah, May 6. sakit. Opo, kala ko nga napaano na eh. Buti nga nabuhay pa. Ano po ang sakit ni Tatay Raul? Sa lungs. Saka sa ulcer. Gout. Tatay, bali kasama po namin si Raul Pineda na ito daw ho yung inyong anak at ngayon lang ho kayo makikita. Hindi ko naman siya tinatatwa eh. Sinabi ko lang naman, i-therapy na hindi lang ako sigurado dahil nung makilala ko yung mama niya sa beer house, GRO yung nanay niya. Eh siyempre hindi naman ako kusunod nun, meron pang iba. Tatay, hindi niyo ho tinatanggi na anak niyo itong si Raul Jr. Hindi naman. Hindi numadik kasi yan, nung ko lang siya nakita, na-hospital nga siya. Nung inuwi ko siya sa kanila, hindi na kami nakita. Tapos nga, sabi nung nanay niya, yung misis ko kausap, uwi na sila sa probinsya, binigyan niya ng 20,000. 76 years old na ako wala na kaming income. Dapat nung meron pa kami negosyo, 15 years na kami na retired Wala na kaming income. Ngayon hindi ko siya nakikita, ako malabo na talaga. May sakit na ako magbuhat nung November, ngayon mag-1 taon na ako hindi lumalabas ng bahay. Minsan yung nanay niya nagpupunta rito. Itong bahay na ito, tatay, ay sa inyo ho? Sa magulang misis ko, sa pamilya nila. Kanino ho nakapangalan? Doon sa magulang, mga kapatid, silang magkakapatid, yung mga kapatid niya. May anak po kayo ni... Wala po So kayo lang ho dito? Kayo lang po? Yung mga apo niya, may apong nagtatrabaho na yun. Yung kapatid niya, maraming anak sa abroad. Pag umuwi, nagbabalik bayan, dito nagsisitira. Nag-aaral ka ba ba? Hindi na pa.
tatlong taon na po di ako nakapag-aral. Gusto lang ko kasi makita siya. Bumiyahe po sila from Bicol para talagang makita din ho talaga kayo. Kasi medyo malayo naman. Sana nga, nung medyo bata-bata pa kami, yung may konting negosyo, wala na kami maikakong sa kanya ngayon, maisusupport sa kanya dahil nga, una-una, nakademanda pa ako sa Malolos ngayon. Dahil po sa child support. Kailan ho ba yun? Kasi kung sabi niyo po na hindi lumalapit pero nagdemanda po pala, so ibig sabihin may mga hearing. Yung demanda nila, ngayon lang namin nalaman nakademanda kami dahil wala naman kami summons, wala kami subpena. Hindi mo ba hinanap si tatay? Kasi po, di pa po nila sinasabi sa akin na may tatay daw po ako ula. Ang kinakilala ko kasi pong tatay, yung lolo ko. Simulat sa pulpo, pagmulat pa lang ng mata ko, siya po ang nakikita ko. So kailan mo lang nalaman na may tatay ka? Ngayong, nung pumunta kami po dito sa Manila yung Pasko po, 2018 po yun. Sabi po sa sarili ko, hahanapin ko po siyang hahanapin. Gusto ko po siyang makita. Mami, bakit 2018 lang nalaman nung anak mo na buhay pa yung tatay niya? Sinasabi na namin baga sa iyo na may tatay ka. Ang pangalan rin Raul. Kaya lang siyempre po, siguro hindi pa po siya masyado open-minded. Hindi niya po pa maintindihan. Kahihiya na nga yung nangyari sa akin. Kahihiya na nga yung nagkanak ako sa iyo. Tapos pagdating doon, hindi niyo pa sinabi na na anak mo hindi kayo sigurado. Naalala niyo nga yung nickname kong Karen, pero yung pagperma niyo sa birth certificate, hindi niyo naalala. Sorry, akala ko hindi ko si... Pero ang masama ho nun, pinasulat niyo ako sa kapirason sa papel na ang sabi mo, hindi na ako maghahabol at sasabihin ko patay na yung kanyang ama. Sino ho nagpasulat? Ako, para at least alam na nabigyan ko siya kahit konti. Pero tapos na ho yun wala na tayong magagawa. Tayo nag-uusap, alam mo, pinuntang ko yung bata, kinukuha ko. Sabi mo, 1 milyon man ang bayad ko, hindi bibigay yung bata. Siya nga po, di ba po pumunta nung siya dito nung una, hindi po siya pinabuksan. Siya ba tatay ay kung pwede siyang dalawin ka dito, wala akong problema? Ano problema? Wala. Galing kayo sa probinsya, pasyal ka rito. Baka kasi po pagpunta ko naman ulit dito, di naman ako papasukin. Sakit kaya po ng loob ko noon. Malaba ako noon, walang dumadalaw sa akin noon. Pagka nakahiga lang ako, pagka sinabi ni misis ko na kung umiiling lang ako, hindi ako pwedeng galawin. Yan lang po, kahit di ko po ikaw makita, makapasok lang po ako. Okay na po yung sa akin. Maranasan ko naman po ang ganito kalaking bahay. Bedridden nga ako. Pero tay, ano hong pakiramdam na yun po, na may anak po kayo? Masaya. Nung yung si Lilibet noon nung nagkakaroon kami noon, nagkikita pa kami. Ang sabi ko, pagka ako babae, sa akin mabigay. Pag lalaki, sa'yo. Nung nila, sinabi ko rin sa kanya na... Sa kayo kamukha ng pang-araw-araw? Hindi kapatid din ako sa abroad Ito? So sila ho yung nagsusuporta na lang? Pagka may kailangan, tumutulong. Kaya lang, hindi malaki dahil may mga pamilya na rin yun. Ano ho bang trabaho niyo dati? Kung may negosyo kami, grabe lang saan. Wala na, nung mag-retire kami, 15 years ago, wala na. Minsan ako tayo sa iyo, isang hiling po. Suporta lang po sa pag-aaral ko. Yun nga magiging problema natin dahil wala na kaming Kahit high school lang po, pwede na yun. Hindi po medyo mahirap na papasukan kong trabaho paglaki ko. Siyempre po, magpapamilya din ako. Mag-asawa, mag-anak. Medyo wala na kami. Ngayon, i-atras mo na yung demanda mo sa akin. Yung piyansang makukuha, bibigyan lang namin sa'yo. 20,000 yun. Titingnan ko po, pag-iisipan ko muna po kasi mahirap pong magdesisyon. Pero naging magkarelasyon ho kayo ni Ma'am Lilibet? Doon sa beer house. Pupunta lang kami doon. Wala ako kasi po ako tayo na cellphone po tayo. 16 years old na po ako, di pa ako nagkakasariling cellphone. Masama nga ang yung tiempo Siyensya na kayo. Nag-tiempo mo pa, may sakit. Sana makarecover ko, magkita pa tayo ng matagal. Iwo tayo, sa susunod na lang po, babalik na lang po kami. Thank you. Magkita pa naman po tayo. Sana magtuloy-tuloy na yung banding din bilang ang mag-ama kasi yun naman ang hinihiling ng anak ko, makasama yung kanyang ama. Babalik ho kami para sa DNA testing.
So, Mami, bali, pupunta tayo sa DNA testing ngayon para makuhanan siya and then yung doktor or yung magko-collect ng DNA dun para kay Sir Raul, isasama natin kasi nga hindi siya makalakad, di ba? So, ready ka na bang ma-reveal kung talagang siya yung tatay? Opo ma'am, ready na. Kampante ka naman na talagang siya yung tatay nitong anak mo. Opo ma'am, hindi ko naman po yun nahabulin kung hindi naman po ako sigurado. Positive na po. Ayan. Sige. Proseso natin dito sa pagsagawa po ng DNA test. Ang process natin today, kukolektahan na natin siya ng sample dahil nga yung father niya hindi siya makapunta dito, siservisan na lang natin siya sa bahay niya ng kasama na yung medtech namin. Ayun. So, ginagawa naman po ito ng ECDNA na kayo mismo yung nagpupunta tulad nito sa tatay po ng bata. Opo, case-to-case basis po yan. Kung sample po ng ganitong klaseng case, pinupuntahan po namin. Sino home service namin kung kailangan talaga ng DNA test. Kasi nga, kung hindi siya makapunta dito, pinupuntahan po namin para po matulungan na rin sila maka-DNA test. Ayun. So, after po na gawin yung test dito sa mag-ama, ilang weeks po Opo sir. Hindi raw siya sigurado kasi sabi niya at that time, sa beer house daw po kayo nag-work at marami raw kayong customer, hindi lang naman daw siya. Yun po yung sinabi niya. Opo sir. So para mabigyan natin ng kasagutan yung katanungan niya na kung anak ka ba talaga Raul niya o hindi, pinadina-test ka namin. Mr. Raul Cruz Pineda, sir, magandang hapon po. Good afternoon po, good afternoon. Madam Florencia, andito po si Lilibet Razon, yung nakarelasyon po dati ni Sir Raul. Opo. At andito na po yung anak niya kay Lilibet na si Raul Jr. Opo. Nung mag-usap po tayo the last time, sinabi po ni Sir Raul, ni Mister nyo, na baka hindi niya anak itong anak ni Lilibet. Baka hindi nila anak. Opo. Ma'am, nandito na po yung result ng DNA test. Gusto niyo po malaman ang resulta, ma'am? Opo. At gusto niyo malaman, okay, Junior, so JR ang tawag. Opo. Nay, gusto malaman. Ano sa palagay niyo po, kung kayo po tatanungin, Ma'am Florencia? Ay, sabi po ng mister ko, yung hindi lang nga po siya masyadong sigurado, pero baka daw po, yun po ang sabi niya sa akin. At nabanggit po ni Mister na siya raw po ibaog. Opo, kami din, maog na po eh. Kasi yung tagal po kami, hindi po kami nagkaanak. Nagpagamot naman po kami eh. Idol Rapi, alam naman po niya, alam ko po, at alam po yun ng Diyos na totoo po yung sinasabi namin. Pero feeling mo, anak niyo ni Raul Sr. itong si Raul Jr.? Opo. Ba't kasi pinangalanan ng Raul Jr. kung hindi niya anak? Sa palagay niya? Alam niya naman po yun, sir, nung yung hinanapan ko ng pangalan yung bata nung maliit pa. Sinabi ko naman po sa kanya. Pero ma'am, meron din kayo mga naging karelasyon na iba habang kayo po ay magkarelasyon ni Sir dahil nasa club daw kayo noon, yun sinasabi ni Sir. Totoo? Wala po, sir. Kasi, siya lang? Opo, pinagtiisan ko naman po kahit na hindi po kagandahan yung buhay ko. Ma'am Florencia, kung sakali ma'am po, halimbawa lang, lumitaw na anak itong si Junior, ano po ang masasabi nyo? Halimbawa lang po. Wala po ang
magagawa kung alin po ang katotohanan, Sir Rafi. Opo. Pina-DNA test po namin si Sir Raul Sr. at saka itong bata. Ano po? Opo. Ang DNA test po na ganap sa ECDNA. Ito po yung suki namin na DNA testing center. At alam naman po natin, pag DNA po, 99.999% accurate. Ito po ay inuuno ng mga korte pagdating po sa mga demandahan tungkol sa parenting questions. Now, eto na. Lilibet Corporal Razon, Raul Burley Razon, and then Raul Cruz Pineda. Date of birth, andito. Ito na po. Sa katanungan kung si Raul Jr. ay anak ni Raul Sr., ikaw, ano sa palagay mo? Kasi matagal na itong pinoproblema ng mami mo at saka ng papa mo. Siya talaga po yung tatay ko. Ma'am, pwede makausap si Raul Sr.? Eto po. Hello. Sir Raul, sabi po ni Mrs. kayo po pala'y baog at wala kayong anak ni Mrs. Kaya doon kayo nagdududa na itong si Raul Jr. ay anak nyo. Hindi ko ako sigurado. Wala ho ba kayong anak ni Mrs.? Wala po. So dahil dyan, yun nga po, hindi kita masisisi na isipin mo na baog ka at hindi mo nga anak itong si Raul Jr. kay Lilibet. Pero ano sa palagay mo, sir? Ito na po, nandito na yung DNA result. Matagal ko kasi hindi nakikita niyan. Nung panganak lang niya, nakita ko. Ito na, para magkaalamanan tayo kung baog ba o hindi si Mr. Pineda Sr. Opo. 99.9% hindi baog si Raul Cruz Sr. Okay po. Ibig sabihin, anak niya po itong si Raul Jr. Kung yun po talaga ang lumabas, wala pong magagawa doon. Siyempre po, nasasaktan po ako Kasi po, naloko po ako sa Rafi. Ma'am. Ako po ang lumabas na naloko dito. Okay. Opo, kaya lang po, ganun po siguro ang buhay Opo, madam. Wala pong magawa. Opo. Naintindihan ko po, biktima kayo dito, ma'am. Niloko kayo ni Mister. Niloko po nila ako. 2 taon po nila akong niloko Kaya po nung malaman ko yan nagkasakit po ako Opo, ma'am. Hindi ko po matanggap. Naintindihan ko po yan, madam. Sir Raul Sr. Hello. Positive po. Nakakatuwa ho ba o nakakalungkot? Okay na. Noong po naman sinabi yung sa kanya po na hindi lang po ako sigurado. Pero sabi ko siya, malamang positive nga ako. Okay, so ibig sabihin wala kayong diferensya, sir? Oo po. Raul Jr., ito yung bata, kanina pa, walang imik. Anong naramdaman mo na nasolve na yung matagal ng katanungan tungkol sa whether ikaw ay anak o hindi ni Raul Sr.? Masaya po. Tay, ito lang po ba masasabi ko sa inyo? Di ba po, sabi nyo dito sa TV, di nyo po ako anak. Tapos, nung pumunta po kami sa bahay nyo, sabi nyo po sa akin, anak ko naman talaga to. Hindi, sinabi ko lang kay Sir Rafi noon. Ba't ngayon po, deny ka pa po ng deny? Hindi ko lang sinabi ko, hindi ko lang sigurado. Pero at least napatunayan na ngayon, JR, na tatay mo talaga siya. Walang paduda-duda. Masaya ka. Masaya po. Good. Masaya. Ikaw naman po, Nanay Lilibet, gusto mo magmensahe kay Raul Sr.? Sa kanila pong mag-asawa, sir, ang mensahe ko lang po, ang hiningi ko lang naman po yung karapatan po para sa bata. Kasi po napatunayan na po na si Raul po talaga ay anak ni Raul. Kasi po ganito, sir, ang nangyari. Mag-ano lang po ako, sir, ng kunti. Nung 2 months pa lang po, yung anak ko, binigyan po ako ng pera ng asawan, 20,000. Tapos pinasulat po ako sa papel na hindi na po ako maghahabol. Wala. Kumbaga, binayaran niyo po yung ano ng anak ko, yung karapatan niya po ng anak ko para hindi na po ako na maghabol. So, hindi naman po talaga ako, wala pa akong ginawa, hindi pa ako naghabol. Hindi pa ako nagpakita, hindi pa ako. Kaya lang po ang inaano ko po ngayon, nung pumunta po yung anak ko doon sa harap ng bahay nila, sabi niya nga po, hindi tumatanggap ng bisita kasi may sakit. Sabi ko, hindi tayo abot sa ganito kung yung anak ko sana pinatuloy mo kahit ano man yung itsura at kahit ano man yung kalagayan ng ama niya, pinatuloy niya. Kaya lang po, kasi sir, marami pong nangyari na yung asawa po niya ayaw pong silang magkita nung kanyang ama. Kaya po sir, nakarating po kami dito. Humingi po kami ng tulong. Pero ma'am, ayoko namang sumama ang loob mo kay Florencia dahil siya po'y biktima lamang sa kalokohan itong si Raul Sr. Ako po, hindi ko siya masisisi. Natural reaction naman kung sa inyo po nangyari ito, ganun din po siguro ang reaksyon nyo na magagalit kayo. Kasi ba't kayo niloko? Niloko siya na mister niya
Now, tapos na ito. Opo, sir. Sana wag na madamay itong bata. Opo. Tama ba ako, Ma'am Florencia? Hindi naman po ako nagagalit. Sa totoo lang po, naaawa nga po ako sa kanya. Yes, ma'am. Tama po. Naaawa po ako dahil hindi naman po niya kasalanan. Okay, very good. So, ma'am, Opo. to wrap it up, kailangan po, ito pong si Senior, magbigay po ng suporta dito kay Junior. Ang problema po, Sir Rafi, alam niyo na po, nakwento na po namin before. Nga pala, wala kayong pera. Opo, na senior na po, hindi na wala na pong hanap buhay. Yun lang naman po. May sakit pa po siya. Okay. Ma'am, may trabaho Yung po kayo. kaya po, Sir Rafi, kung po Opo. pwede po, tulungan niyo na po kami para mo maayos na. Kayo po ang meron eh. Sila pa ang hingi ng tulong. Sir, Ma'am Florencia, ako na lang po sasalo dito sa problema ni Raul Senior. Pasensya na po, Sir Rafi. Grabe siya. Pasensya na po. Ang itinutulong naman po ni Raul, yung pong kanyang manaliliitan po sila, yung pong kanyang piyansa po niya. 16 years po yun, ma'am. Sa loob ng 16 years, yung pinampiyansa po ng ni Raul Pineda na 24,000, yun po ang ibibigay sa anak ko. Magkakasya po ba yun sa pag-aaral? Kakasya po ba yun Wala sa na bang trabaho kay si Raul Senior? Wala po, may sakit na nga po siya. Na hirap pong lumakad. Sa totoo lang po, Sir stroke. Rafi. Opo, napakarami po niyan sakit eh. Ilan po yung bahay nyo? Iisa lang po ito, pero hindi po ito sa amin. Totoo po yan, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kaninang kapangalan yan? Sa apo po, sa apo. Apo po ito, hindi po sa amin. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo, Sir Rafi. Mache-check naman po Wala yan. po kami Pagdating ibang oras kasi property pa. kaya ko nasabi yan, ma'am. Dahil may karapatan si Junior sa mga ari-arian ni Senior. Opo. Kahit na pero po, illegitimate child siya. Opo. Nay, wala kang trabaho, Nay? Wala po, sir, sa ngayon. Kasi inaasikaso ko nga po siya. Ang ano po, sir, may Ilang taong ka na, JR? 16 po. Wala kang work? Wala Nag-aaral po. ka? Hindi po. hindi Pero po, Nay, ba't hindi ka nag-work? may ano na po, sir, ako may sarili na po akong pamilya. Ang ano po kasi, yung nanay ko po tsaka tatay ko nag-aasikaso po sa kanya, namatay na po. Kaya ko naman po, sir, kaya lang, siyempre po, may ama rin siya na tulungan ako. Ganitong gagawin natin, JR. Alam natin yung sitwasyon, Papa mo may sakit, stroke victim, 76 years old. If I were you, JR, look for a part-time job. Really, hindi ako nagbibiro. Meron kami dito nagpa-part-time sa amin, babaeng tao. Nagpa-part-time, nag-aaral at the same time. Kaya din, Nay, magtrabaho kayo, Nay, para makapag-support kayo sa bata. Kasi nakikita ko mukhang gusto nyo ata iasa naman kay Shari. Take over, Shari. Ha? Kita mo, kasasabi lang nito si Ma'am Florencia. Ako na lang daw bahala. Kasi meron daw ako, sila wala. Lahat na lang. But anyway, I'm here to help. Pero kaya lang, yung sa akin kasi rito, magpakita muna kayo ng inyong eagerness to help before I'll share my kind of help. Kasi hindi naman po pwede iasa palagi sa Wanted sa radyo. Mga po, sir. Katulad niyan, ma'am, anak nyo yan. Magpakita muna kayo ng gilas na kayo po'y gumagawa ng paraan na makatulong sa inyong anak. Hindi po yung aasa nyo sa Wanted sa radyo na lahat tutulong sa anak ninyo, pati kayo tutulungan. Opo, sir. That's not fair. You have to help yourself first before we can help you. Opo, sir. Sige. Marami rin po akong ginawa para mapalaki kitong bata. Nangatulong po ako. Nag-ano po ako sa pabrika, nagtrabaho ako. Yung tatay ko po, kahit malakas yung alon, naglalakot para sa kanya, para sa panggatas niya. Siyempre po, mahirap kami. Kailangan ko siyang ipos. Siya po, yung magulang niya, alam ko naman po may kaya sila. Oo nga po, tumulong sila. Pero hindi po sapat. Ngayong nalaman mo na ikaw ay anak talaga ni Sir Raul Sr., anong nararamdaman mo? Masaya lang po. Di ko po masyadong naramdaman yung emotion ko po. Masaya po. Siya po yung tunay ko talaga pong ama. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong niyo. Naalaman ko na po na siya talaga po yung tatay ko. Nabawasan na po yung sama ng loob ko na nagdadalawang isip palagi na di ko siya tatay o tatay. Pero ngayon po nalaman na po yung katotohanan na siya talaga po yung tatay ko. Maraming salamat po. Thank you. Idol, maraming salamat po sa tulong. Bilang isang magulang po, siyempre po, gagawin yung lahat para sa ikabubuti ng anak.